Bago pa lang sa inyong lahat, ako po'y nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon at kay Mama Mary. Umpisa na naman ang prayer meeting sa bahay namin. Nagpapasalamat din ako, nakaraan ko, medyo malungkot. Maraming nangyari hindi maganda. Pero alam ko, in God's grace din, biyaya din niya. Alam ko naman na si Papa, masaya na. Kasi alam ko, yun yung hinihiling na talaga. Kasi nung matagal na nag-time na 60 years old siya, tinanong ko, pa ikaw, kung gugustuhin mo mamatay, anong edad? Sabi niya ako, kung gugustuhin ko ngayon, 60 years old. Pero ko 60 years old. Pero binigay ni Lord last birthday, 5 years. Nakita niya pa yung apo niya. Diba? Ako sa tubo. Kaya lang, bibigyan ka ni Lord. Palungkot lang kasi, ano yung siya yung pinakamasayang tao sa pamilya. Aside sa anak ko. Nagkita na silang tatlo. May one and only si Kama. Nag-iisang tatay, nag-iisang kapatid, at nag-iisang anak na lang. Basa ka na. Ako lang nag-isang babae na. Although may kapatid akong lalaki kasi humingi lang ako ng lakas kay Lord. Kaya sabi ko, Mama, alam mo, ang hirap magkaanak ko. Huwag siyang pasaway. Hiling ko, huwag na siyang pasaway kasi alam naman niya na, siyempre mga kapatid ko lalaki. Ayoko din tayo dumating na alam mo, di ba mas maganda yung mamatay yung tulog ka lang, umikit ka lang, hindi ka kakainin lang. Opo, totoo yun. Kaya sabi ko, pilihin na lang natin kayo na magkasakit. Kahit kahit sapat lang na pagkain sa lamesa, basta malusog. Yun lang. Ayoko na rin yung kasi at sa totoo lang, mahirap humingi ng tulong pag may sakit ka. Totoo yung... Pero pag patay ka na, dumarating ang pera. Hindi totoo na marating. Kaya nga sabi ko, nung namatay yung anak ko lalaki, ang daming tumulong na pera. Sabi ko kayo naman pera ng manami. Mahirap. Ganun din yung safe ko. Pero mas maganda talaga yung buhay ka. Mamatay ka na napikit ka na. Yung katandaan na na. Pero si Papa kasi nung bago pa nangyari yung si Mama, August pa lang nun, napansin na namin ang kapatid ko. Kasi kami nagpapakain. Kapatid ko si Kuya Jerry, dalawa lang kami dito. Yung iba, may mga trabaho, may kanyang bahay, ganyan. Mina na siya kumain talaga. Ngayon, ako, research naman ako. Sakto, dumaan sa page ko, doktor. Nasabi ng doktor, ang katandaan daw pala, dumarating yan yung tulog ng tulog, yung hindi na kumakain, bulky na, tapos ang hawak mo sa kanya, malamig na, ang kulay niya, parang mabuti na siya. In-explain niya talaga na lahat nandun na yung pagkatandaan. Nakita ko lahat sa tatay ko yun. Hindi na ako nakatulog yun, nag-pray na lang ako. Sabi ko, siyempre, ayoko rin may nawawala sa pamilya kasi masakit. Dalawa nang nawala eh. Pero sabi ng doktor, wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Dumarating sa buhay natin yan. Naalis yan. Respetuhin na lang natin. Kaya ang gawin natin, wag mong pagagalitan pag ayaw kumain. Kasi ganun ako. Ano ba yan? Ayaw kumain ka. Paano ka lalakas? Ganyan ako eh. Kasi ayoko din yung magkakasakit kasi iniisip ko din yan. Sabi, ang nasa isip ko doon, tinaas ko na sa kanya, yung bahala ko, ang plano mo kay Papa, yung plano mo kay Mama, yan. Yung time na yon, sabi pa ng doktor, ang gawin na lang natin, respetuhin natin, kung ayaw na kumain. Ngayon, linisin natin siya, kailangan mabango siya everyday, maglinis tayo ng kwarto niya. Alam mo, sa pinabukasan ginawa ko, naglinis ako ng kwarto, nakita nga nila, sabi ng tatay ko,
ano ginagawa mo? Sabi ko, naglilinis ako ng kwarto. Sabi ko, kasi ang panghi-panghi na ng kwarto mo, eh, ginalaw ko. Kaya sabi ko, magda-diaper ka na. Kaya yung time na yun, pinaglilinis ko. Sabi ko, kuya, linisin na na si Papa. Eh, kasi babae ako, ayaw naman yan. Eh, Oo. Di yun, sabi ko, tapos nangyari na kay Mama. Kaya nung nangyari kay Papa yun na napapilis, paglabas ng hospital, 5 days pa lang nawala na si Papa. Sabi ko, ayun, sabi ko, masaya na si Papa, hindi lang gusto niya. Kaya naibsan na rin ako. Ano na rin ako na, total, nag-usap tayo, yun ang gusto mo. Pero prior, kapatid kong lalaki, tinanong namin siya, ayaw na namin paggamot. Ayaw na yan. Habang sabi ko gano'n, tinanong ng anak kong, tinanong ng kapatid kong lalaki, ano gusto mo? I-cremate ka na lang. Kasi tinanong namin yung lupa na paglalagyakan. Kasi out of nowhere, napag-usapan namin yun. Sabi niya, paano gusto mo? Asa na yung papeles nun? Eh wala, hindi namin makita. Hindi tinanong ko, ano gusto mo? Cremate ka na lang? Okay lang naman. That's yun. August yun September yun. Parang meron ng plano. Kaya yun lang, medyo nahaba na. Okay lang. I-share ko lang naman kasi yung 2025 masyadong maraming nangyari na. Pero yun yung pinaya kay Lord na talagang He provides everything. Amen. Maraming salamat po at Amen. Napakaganda. Kahit tamang-tama yung mga pagkakataon na binibigay ng ating Panginoon tulad ngayon na iba talaga yung may gawain ka na kahit pa paano. Kung ano man yung nasa sa loob mo nasasabi ko sa Panginoon. Narinig namin pero sabi nakatulong sa ating buhay ng Panginoon. Kaya napakabuti nang nasimulan ulit natin itong gawain. Kasi ito yung mamimis mo, iba yung may gawain ka sa walang gawain ito. Lahat tayo nagkakaroon ng ganyang pagsubok. Pero mas maganda yung ginawa ng ating biyaya nga yung pagpunta ng Panginoon sa ating muli sa tahanan ito, di ba? Kasi yun naman ang gusto ni nanay, ni Inang Ami, ganun din sa Inang Mina. Lahat po tayo. Kaya patuloy tayong bibitaw at lagi tayong kumapit sa Panginoon dahil wala naman tayong ibang kakapitan talaga kundi ang ating Panginoon. Amen. Siya ang magpuprovide at siya ang magtuturo sa ating kung ano mga dapat natin gawin. Amen? Amen. Ngayon po, ibigay po natin yung isa pang kanyang